Alam nyo, pag sinabing bayani, ano bang unang pumapasok sa isip natin? 'Di ba? Madalas, isang mandirigma na may hawak na itak o baril. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakadakila nating bayani, ang taming sandata niya ay ang kanyang isipan? Yan si Apolinario Mabini, ang tinaguriang utak ng himagsikan, at ang buhay niya ang ating tatalakayin ngayon. Pero teka, bago tayo lumalim, may tanong muna ako para sa iyo. Isipin mo to, ano ang kaya mong isakripisyo para sa isang bagay na buong puso mong pinaniniwalaan? Kayamanan ba? Karera? O baka pati na rin yung mismong kalayaan mo? Tandaan nyo yung tanong na yan dahil yan mismo ang naging sentro ng buong buhay ng bayaning ating kikilalanin. So sa ating paglalakbay ngayon, dadaanan natin ang buong kwento niya. Titingnan natin kung sino ba ang bayaning lumpo, babalikan natin ang kanyang kabataan, alamin kung bakit siya naging utak ng himagsikan, at syempre, pag-uusapan natin yung mga sakripisyo niya, yung pamana niya, at yung mga aral na iniwan niya para sa ating lahat. Sige, simulan na natin. Sino nga ba si Apolinario Mabini? Well, para magkaidiya kayo, nabuhal siya sa isang panahon na sobrang gulo sa Pilipinas. Yung papalitan na ang mga Espanyol ng mga Amerikano. Sa gitna ng lahat ng yan, doon siya nakilala bilang ang bayaning lumpo. Ito yung kakaiba sa kanya eh. Hindi siya yung tipikal na bayani na nasa gitna ng giyera. Ang laban niya, ibang klase. Ang espada niya ay ang kanyang talino at ang panulat niya ang nagsilbing kalasag. Dito niya ipinakita na, ang pakikipaglaban para sa bayan, hindi lang yan sa pisikal na lakas, kundi mas mahalaga, nasa talas ng pag-iisip. Ngayon, para mas maintindihan natin kung paano siya nahubog, kailangan nating balikan ng kanyang kabataan. Kasi dito nagsimula ang lahat. Dito niya hinarap yung mga unang pagsubok at dito rin unang sumibol yung pambihira niyang kakayahan. Tingnan niyo to, para kang tumitingin sa dalawang magkasalungat na puwersa. Sa isang banda, nandyan yung kahirapan. Galing siya sa isang simpleng pamilya sa Batangas, kaya't kailangan niyang magsumikap para lang makapag-aral. Pero sa kabilang banda, nangingibabaw yung pambihira niyang talino at yung matinding pangarap na gamitin to para sa pagbabago. Yang dalawang yan, yung hirap at talino, yan ang humubog sa pagkatao niya. So, ang malaking tanong, paano nangyari na ang isang mahirap pero matalinong estudyante ay naging isa sa pinakamahalagang tao sa buong himagsikang Pilipino? Dito na tayo papasok sa papel niya bilang ang utak ng himagsikan. Kaya pala, utak ng himagsikan. Kasi hindi lang siya basta tagapayo, siya mismo ang arkitekto. Isipin nyo habang yung iba ay nasa labanan, si Mabini, anong ginagawa? Nagsusulat. Nagbabalangkas ng mga batas, ng mga dekreto, ng mismong estruktura ng gobyerno. Siya yung naglatag ng blueprint para sa isang bagong bansa. Siya ang utak sa likod ng buong operasyon. At hindi yan drawing lang. Naging totoo yan. Tingnan nyo, naging kauna-unahan siyang punong ministro ng ating republika. Isa siya sa mga pangunahing nagsulat ng saligang batas. At syempre, siya yung pinagkakatiwalaang punong tagapayo ni Emilio Aguinaldo. Sa madaling salita, halos lahat ng mahahalagang desisyon noon dumaan muna sa isip ni Mabini. Pero alam naman natin na ang paglilingkod sa bayan laging may katumbas na halaga. At para kay Mabini, ang sakripisyong hiningi sa kanya, ito na siguro ang pinakamabigat at pinakamasakit na bahagi ng kwento niya. Grabe yung bigat ng pinagdaanan niya, no? Noong 1896, kasagsagan ng simula ng revolusyon, dun pa siya tinamaan ng polio at naparalyze. Pero hindi yun naging hadlang. Pagdating ng mga Amerikano, dahil ayaw niyang sumuko sa kanila, hinuli siya. Hindi lang yun, ipinatapon pa siya sa Guam, malayo sa bayang ipinaglalaban niya. At noong 1903, ilang buwan lang pagkatapos niyang makabalik, doon na siya pumanaw. Ang prinsipyong ito, dito mo makikita ang buong pagkatao ni Mabini. Kahit ipinatapon, kahit pinahirapan, hinding-hindi niya binitawan ang kanyang paniniwala sa kalayaan ng Pilipinas. Para sa kanya, ano pa ba ang saysay ng buhay kung hindi ka naman malaya? Ito ang pinakatindi niyang sakripisyo. Kahit pumanaw na si Mabini, yung mga ideya niya, yung impluensya niya, nananatiling buhay. So, paano nga ba natin siya ginugunita at naaalala hanggang ngayon? Tinawag siyang dakilang lumpo dahil sa kabila ng kapansanan, ang mga nagawa niya ay dakila. Siya ang utak ng himagsikan dahil sa kanyang pambihirang talino. At higit sa lahat, kinilala siyang bayaning pambansa dahil sa walang kapantay na pagmamahal niya sa bayan. Ang mga titulong ito ay tatak ng kanyang di malilimutang kontribusyon. At para sa akin, ito ang pinakamahalaga sa lahat.
Ang tunay niyang pamana ay hindi mga monumento, kundi ang kanyang mga ideya. Yung mga sinulat niya tungkol sa tunay na kahulugan ng kalayaan, karapatang pantao at tamang pamamahala. Alam niyo ba, hanggang ngayon napapanahon pa rin at patuloy na pinag-aaralan. So, sa lahat ng napag-usapan natin, anong takeaway? Bakit ba mahalagang balikan ang kwento ni Mabini, lalo na sa panahon natin ngayon? Ito siguro yung pinakasimple pero pinakamalakas na aral mula sa buhay niya. Ipinakita ni Apolinario Mabini na ang kapansanan sa katawan ay hindi hadlang. Ang tunay na kapangyarihan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa isang matatag na isipan at isang di matitinag na paninindigan. At dito nagtatapos ang ating pagsusuri. Ibinabalik ko sa iyo yung tanong. Kung si Mabini ay ginamit ang kanyang talino para sa kalayaan noong panahon niya, ikaw, sa panahon natin ngayon, paano mo gagamitin ang sarili mong talino? Sa maliit man o malaking paraan para makatulong sa pag-unlad ng ating bayan? Isang bagay na sulit pagnilayan.